Biglang lumitaw sa buong mundo ang isang misteryosong higanteng mata, pero ako lang ang tanging hindi nakakakita nito. Puno ang mga kalsada ng mga taong nakaturo sa langit, at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot na may halong pag-usisa. Nakita mo ba yung mata? Parang kumurap na naman siya kanina. Sinundan ko ng tingin ang direksyon kung saan sila nakatingin, pero wala akong nakita. Bukod sa asul na langit at mga puting ulap, nandoon lang ang pesteng araw. Kaya naman, nagpanggap na lang akong nakikita ko rin ito, at ginaya ang tono nila para makisabat. Parang sa akin siya nakatitig. Tapos, isang dumaraan sa tabi ko ang tumapik sa aking balikat. Pare, huwag kang ang magbiro. Malinaw na sa bandang hilaga ng lungsod nakatingin yung mata kanina. Ako si Zinyuan, isang ordinaryong manggagawang kapes-palad. Bago lumitaw ang higanteng mata, ang buhay ko ay napakakaraniwan at walang anumang kaganapan. Pero ngayon, naging iba ko. Hindi ko magawang sabihin sa iba na hindi ko nakikita ang higanteng mata. Sinasabi ng kutob ko na magiging malala ang kahihinatnan nito, kaya nanahimik na lang ako at nagpanggap na malalim mag-isip. Palihim akong nakikinig sa pinag-uusapan ng iba. Medyo mamula-mula ang kulay ng mata ngayon. Galit kaya ito, parang lumaki na naman ang balintataw niya. Siguradong may malaking mangyayari. Tingnan ninyo, kahit ang mga ulap ay umiiwas dito. Sa tuwing may ganitong sitwasyon, tumatango na lang ako bilang pagsang-ayon. At magsasalita ng mga walang kabuluhang bagay tulad ng, tama ka dyan, o mahirap sabihin. Ang buhay ko ay parang paglalakad sa isang alambre sa gilid ng bangin, at sa ilalim nito ay hindi mabilang na mga pares ng matang panatiko. Nang gabing iyon, tinawagan ako ng nanay ko. Anak, bilisan mo, tingnan mo ang balita. Ang mata na iyon ay isang nilalang mula sa mas mataas na dimensyon. Isa itong himala na minsan lang mangyari sa 1,000 taon. Inoobserbahan at pinipili niya tayo. Habang pinakikinggan ko ang masayang boses ng aking ina, biglang bumigat ang aking dibdib. Maria, huwag po kayong maniwala sa mga ganyan. Hindi ganoon ka-simple ang matang iyan. Anak, dapat mong tandaan. Isang karangalan para sa atin na mapansin ng Diyos. Kailangan mong magdasal sa Kanya araw-araw. Ipakita mo sa Diyos ang iyong katapatan. Pagkasabi niyon, ibinaba na ni inay ang telepono. Pumunta ako sa balkonahe at tinitigan ang madilim na kalangitan sa gabi. Ngunit walang anuman doon. Pero alam kong sa mga retina ng 7 bilyong tao sa buong mundo, ay malinaw na nakaukit ang isang malaking mata. Isang takot na hindi ko pa nararanasan ang bumalat sa akin. Pinabayaan na ba ako ng Diyos, o ako lang ba ang hindi na brainwash? Lumipas ang mga araw, at parami ng parami ang mga taong nakatingala sa langit. Ang mga taong ito ay parang isang grupo ng mga papay, sabay-sabay na sumasamba sa higanteng mata sa langit araw-araw. Dahil dito, dahan-daang nagsimulang magpakita ng pagbabago sa kanila. Ang unang naapektuhan ay si Yuyo, ang kasama ko sa katabing pwesto sa trabaho. Dati, isa siyang babaeng mahilig magpaganda. Puno ang kanyang mesa ng mga pampaganda. Pero isang araw, bigla na lang siyang hindi nag-makeup. At walang-wala kang makikitang emosyon sa kanyang mukha. Kaya niyang tumitig sa langit sa labas ng bintana sa buong hapon. Dahan-dahan ko siyang tinanong kung ano ang problema. Nakikinig ako sa mga turo ng Diyos. Hindi mo ba naririnig? Walang anumang emosyon o pagbabago sa tono ng kanyang boses. At ako, dahil sa takot na matuklasan ang aking kakaibang kalagayan, ay sunod-sunod na tumango at sinabing narinig ko rin. Mula noon, hindi na muling pumasok sa trabaho si Yuyo. Nagtanong ako sa kaibigan ko sa HR tungkol sa kalagayan niya. Sabi ng kaibigan ko, nag-resign na raw siya. Tinubukan kong tawagan si Yuyo, pero hindi ko talaga siya matawagan. Kaya pumunta ako sa kanyang apartment para hanapin siya. Matagal akong kumatok sa pinto pero walang sumasagot. Sumilip ang kanyang kapitbahay at sinabing ilang araw na siyang hindi nakikita. Nang marinig ko iyon, agad kong kinuha ang aking cellphone para tumawag sa pulis. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating ang mga pulis at sapilitang binuksan ang pinto ni Yuyo. Nalaman kong naroon pa ang lahat ng gamit sa bahay, pero ang tao ay parang bulaang naglaho. Di nagtagal, napansin kong parami ng parami ang nawawala sa paligid ko. Una si Yuyo, sumunod ang matandang si Wang na nagtitinda ng pakwan sa ibaba, at sa huli, ang mga alin na nagsasayaw sa plaza sa ibaba. Lahat sila ay mga pinakadebotong tagasunod ng matang iyon. Habang parami ng parami ang nawawala, ang tingin ng mga tao sa dambuhalang mata ay nagbago mula sa pagsamba patungo sa takot, kaya napilitan ang gobyerno na maglabas ng isang pahayag. Sinasabi rito na ang mga nawawalang tao ay pinili ng Diyos. Nagpunta na raw sila sa isang mas maganda at bagong mundo para mamuhay. Nang lumabas ang pahayag na iyon, biglang nawala ang takot ng mga tao sa dambuhalang mata. Nagsimulang maghiyawan ng hindi mabilang na tao. Kahit saan sa daan ay may makikita kang mga taong nakaluhod at sumasamba sa dambuhalang mata. Halos hindi na sila makapaghintay na sila naman ang mapili. Habang tinitingnan ko ang mga baluktot nilang mukha, ang lamig ang puso ko. Hindi ito mukhang pag-akyat sa langit. Malinaw na isa itong pag-aalay. Ang dambuhalang mata ay parang isang sikim na halimaw.
na unti-unting nilalamon ng mundong ito, at ako ay isa lamang pagkain na hindi pa niya napapansin. Pero pansamantala lang iyon, dahil nagsimula na ang pagsasala para sa mga hindi deboto. Isang araw, nag-organisa ang kumpanya ng group medical check-up. Pero ang lokasyon ay sa isang gusali sa labas ng syudad. Wala man lang kahit anong medical equipment doon. Isang upuan lang ang nakalagay sa gitna ng kwarto. Sa kisame, may nakakabit na parang camera. Inutusan kaming pumasok ng isa-isa, para daw sumailalim sa tinatawag na binyag ng banal na liwanag. Alam na alam ko sa isip ko. Isa itong test para salain kami. Hindi nagtagal, ako na ang isi na lang para sa binyag na ito. Naglakas loob akong umupo sa silya. Tapos, may narinig akong malamig at parang makinang boses. Simulan ng pagsusulit, mangyaring titigan ang mata ng Diyos. Tumingala ako, umilo ng puti ang aparato sa kisame. Parang lalabas na ang puso ko sa lalamunan ko. Pilit kong inalala ang mga detalye tungkol sa dambuhalang mata na kinuwento ng mga katrabaho ko. Bigla kong na-realize, iniskan pala ng aparato ang reaksyon ko. Basta ang reaksyon ko ay tugma sa isang taong nakakita ng milagro, siguradong makakalusot ako. Kahit hindi pa ako nakakakita ng milagro, nakakita na ako ng mga kamanghamanghang tanawin. Sinimulan kong alalahanin ang mga pinaka-nakakakabang karanasan ko. Ang unang beses na mag-skydiving, pag-bungee jump, at panonood ng horror movie mag-isa sa hating gabi. Bumilis ng todo ang tibok ng puso ko, at naging mabilis din ang paghinga ko. Nakatitig ng mariin ang mga mata ko sa puting liwanag, na para bang may nakikita talaga akong isang kababalaghan sa kalawakan. Dahan-daang lumipas ang bawat segundo. Noong malapit na akong hindi makapagpanggap, narinig ko ulit ang malamig na boses. Tapos na ang pagsusulit, antas ng debosyon, katamtaman. Bumalik at palakasin ang pagdarasal. Nakahinga ako ng maluwag, kahit na pangkaraniwan lang ang evaluasyon. Pero buti na lang at nalusutan ko sila. Isa talaga akong natural na aktor. Pagkatapos, bumalik ako sa labas ng gusali. Karamihan sa mga katrabaho ko ay tuwang-tuwa. Iilan lang ang katulad ko, na namumutla ang mukha. Paling-galinga ang kanilang mga mata. Nagkatinginan kami. Kinumpirma namin na magkakauri kami. Mga normal na tao sa mundong ito ng mga baliw na nagsisikap magpanggap na baliw rin. Mula noong araw na iyon, sinimulan kong bantayang mabuti ang mga katulad ko. Hindi kami nang ahas na mag-usap ng hayagan. Ginagamit lang namin ang mga pinakatagong paraan para makilala ang isa't isa. Halimbawa, kapag lahat ay nakatingala sa langit, magpapanggap akong may kausap sa telepono. Kapag pinag-uusapan ng iba ang kulay ng mata, iniiba ko ang usapan at tinatanong kung ano ang hapunan. Para kaming isang grupo ng mga daga na nagtatago sa dilim. At si Zhang Wei ay isa sa kanila. Isa siyang programmer sa kumpanya, isang matabang lalaki na hindi masyadong nagsasalita. Pagkatapos ng medical check-up ng araw na iyon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Kaya naghanap ako ng pagkakataon para isukol siya sa lounge. Ang puputi ng mga ulap ngayon, nagkunwari akong casual lang ang pagkakasabi ko. Halatang halata ang panginginig ng katawan niya. Pagkatapos, maingat siyang tumingin sa paligid, saka ibinaba ang boses at sinabi, "Oo nga, sa sobrang kaputian, wala ka nang makikita. Tama ang secret code." Nang gabing iyon, nagkita kami sa isang underground bar. Tanging sa ganitong maingay at madilim na lugar ang pinakamagandang kublihan. Hindi mo rin ba nakikita? Umango ako, nakahinga siya ng maluwag, para siyang nabunutan ng tinik. Akala ko ako lang mag-isa. Halos mabaliw na ako. Araw-araw pinag-uusapan ng asawa at mga anak ko ang tungkol sa matang iyon. Pinapagalitan pa nila ako dahil hindi raw ako sapat na deboto, at itatakwil daw ako ng Diyos. Hindi ko masabi ang totoo. Takot akong ituring nila akong isang halimaw. Tinapak ko ang balikat niya. Alam ko ang pakiramdam. Ano ba talagang nangyayari? Tayo ba ang may sakit, o nababaliw na ang buong mundo? Hindi ko alam, pero hindi tayo pwedeng tumunganga lang. Kailangan nating kumilos, pero ano naman ang magagawa natin? Dalawa lang tayong bulag sa ngayon. Pero dahil nga tayo ang bulag, tayo ang makakakita ng katotohanan. Saan nga ba talaga napunta ang mga nawawalang tao? Ano ba talaga ang matang iyon? Ano ang balak nito? Kailangan nating alamin ang lahat ng ito, kung hindi, darating ang araw na matutulad din tayo sa kanila. Sige, kasama mo ako. Kaagad, sinabihan ko siyang gamitin ang tech skills niya para maghanap ng iba pang katulad natin, at kasabay noon, magkalap ng impormasyon tungkol sa mata. Ako naman ang in charge sa paghahanap ng clues sa labas. At hindi nagtagal, natuklasan ko na ang milagro. Unang lumitaw 3 buwan na ang nakalipas. Halos sabay-sabay sa buong mundo. May mga nagsisigawan na nakita raw nila ang Sky Eye. Sa simula, iilan lang sila. Itinuring silang mga baliw at ikinulong sa mga mental hospital. Pero hindi nagtagal, parami ng parami ang nakakakita nito. At ang mga unang nakakita nito, lahat sila ay naglaho na lang na parang bula. Lumipas pa ang ilang araw. Si Zhang Wei, gamit ang isang encrypted channel, ay nakakontak ng mahigit 10 katulad natin. Mula sila sa iba't ibang propesyon. Isang propesor sa kolehiyo, isang truck driver,
At mayroon pang ang isang nurse mula sa mental hospital. Gumawa kami ng chat room na may codename na Rotsworm. Sa Rotsworm, sa unang pagkakataon, naramdaman naming hindi na kami nag-iisa. Lahat ay nagbabahagi ng kanilang takot at ng bigat na kanilang dinadala. Sa ospital kung saan ako nagtatrabaho, iyong mga unang pasyenteng nakakita sa mata, sabay-sabay silang naglaho na parang bula noong isang maulang gabi. Maayos naman ang surveillance footage, pero misteryoso talagang hindi nakuhanan kung paano sila nakaalis. Minsan, habang bumibiyahe ako sa gabi, may billboard sa tabi ng daan na may larawan ng isang higanteng mata. Iyong balintataw, bigla na lang gumalaw sa harap ko at tinitigang mabuti ang sasakyan ko. Halos lumipad ang kaluluwa ko sa takot. Tinapakan ko ng todo ang silinyador at muntik na akong mahulog sa kanal. Ang simbolo ng higanteng mata na iyan ay ilang beses nang lumitaw sa kasaysayan. At sa tuwing magpapakita iyan, sinusundan ito ng malawakang pagkawala ng populasyon, at kasunod noon ay ang tuluyang pagwawakas ng isang sibilisasyon. Hindi ito isang milagro, malinaw na isa itong panapanahong pag-aani. Pagkatapos ay type ng propesor ang linyang iyon, na balot ng nakakabinging katahimikan ang chat room. Para tayong mga hinog na pananim sa isang sakahan. Pagdating ng panahon, aanihin din tayo. Kailangan nating alamin ang pinanggagalingan ng bagay na ito. Siguradong mayroon itong pisikal na anyo, o isang control center. Sinasala ko na ang lahat ng abnormal na data sa buong mundo. Pagbabago sa enerhiya o electromagnetic interference, wala akong pinalampas na kahit anong kaduda-duda. Inimbestigahan ko ang mga unang nawala para tingnan kung may pagkakapareho sa kanilang pamumuhay. Ay malinaw na hatian ang gawain ng mga tao sa grupo, kaya mabilis na umusad ang investigasyon. Hindi nagtagal, natukoy ko ang tao sa syudad na unang nagsabing nakita niya ang mata. Ang pangalan niya ay Lee Waidong, isang retiradong physics teacher. 3 buwan na ang nakalipas nang ipasok siya sa mental hospital, at pagkatapos ng kalahating buwan, wala na siya. Nagbayad ako sa isang doktor para makuha ang kanyang medical records at mga gamit na naiwan. Paulit-ulit lang ang nakasulat sa kanyang medical record, pinapanood tayo ng matang iyon. Kasama sa mga gamit niya ay isang lumang notebook na puno ng siksik na mga physics formula. Wala akong naintindihan kahit isang salita, kaya kinuhanan ko ito ng litrato at ipinadala sa propesor ng grupo. At ang sagot ng propesor ay nagpakilabot sa akin, ito raw ay mga star chart at formula para sa pagkalkula ng orbit. Kinakalkula niya ang trajectory ng isang bagay na galing sa labas ng solar system. Base sa mga kalkulasyon, pumasok na ang bagay na iyon sa gravitational sphere ng Earth 3 buwan na ang nakalipas. Ang huling destinasyon nito ay malamang sa Lagrange L2 point ng Earth. Iyon ang lugar kung saan pinaka-stable ang gravity, at ito rin ang pinakamagandang pwesto sa buong universo para magbantay. Halos tiyak na nandoon nagtatago ang mata. Dahil sa natuklasan naming ito, sobrang na-excite kaming lahat. Sa wakas, nahanap na namin ang pugad ng halimaw, pero may kasunod na problema. 1,500,000 kilometro ang layo ng lugar na iyon mula sa Earth. Paano kami makakapunta roon? Kahit na makalipad kami papunta roon, paano namin ito pababagsakin? Tapos, biglang nagpadala ng mensahe si Zhang Wei, hindi naman natin kailangang pumunta roon. Kung high-tech na produkto iyan, siguradong kailangan niyang magpadala ng signal sa Earth. Kapag na-intercept natin ang wave iband nito, baka makahanap tayo ng paraan para makontrol ito. Kaya mo ba yan? Mahirap, pero pwedeng subukan. Hindi lang natin kailangan ng computing power ng isang supercomputer, kailangan din natin ng malaking dish na kayang tumanggap ng signal mula sa kalawakan. May isang lugar na agad pumasok sa isip ko, ang National Astronomical Observatory. Nandoon ang pinakamalaking radio telescope sa Asia, pero isa iyong high-security national site. Paano makakapasok ang mga ordinaryong taong tulad natin? Baka pwede tayong mag-recruit ng isang katulad natin. May kilala ako, isang engineer sa Tianyan Project. Kumakailan lang, dahil hindi niya makita ang mata, iniiwasan na siya ng kanyang pamilya at mga katrabaho. Baka sakaling makumbinsi natin siyang sumali sa atin. Isa itong sugal na buhay ang nakataya. Kapag natalo tayo, malalantad tayong lahat. Pero wala na kaming ibang pagpipilian. Kaya sa tulong ng nurse, nakilala ko ang engineer na nagngangalang Joe Hao. Noong una, masyado siyang defensive. Hindi talaga siya naniniwala sa akin. Kaya ipinakita ko sa kanya lahat ng ebidensyang nakalap ko. Sinabi ko sa kanya na hindi kami mga baliw, gusto lang naming malaman ang katotohanan. Pumayag din sa wakas si Joe Hao na makipagtulungan. Siya ang naging contact namin sa loob ng Tianyan. At sa kanyang lihim na tulong, sinimulan ni Zhang Wei na pasukin ang backend data. Ako naman, nagpatuloy sa pagsubok ng aking swerte sa totoong mundo. Binisita ko ang mga bahay ng mas marami pang nawawalang tao. Halos ubusin ko na ang mga dokumento, pero wala pa rin akong makuhang malinaw na sagot. Ang mga nawawalang tao ay mula sa iba't ibang larangan, para silang random na tinatawag. Walang kahit anong pattern. Noong mga panahong malapit na akong sumuko, nagkaroon ng breakthrough si Zhang Wei. May na-intercept siyang isang napakakakaibang signal.
Binuksan ko ang audio file. Isang tunog na tila galing sa ibang mundo at puno ng kalungkutan. Ang sigaw ay direktang tumama sa isipan ko. Ang tunog ay parang nanggagaling sa kailaliman ng dagat. Hindi ko maintindihan, pero nakaramdam ako ng parang tinutusok na sakit sa aking puso. Sabi ng propesor, ang frequency na ito ay halos kapareho ng huni ng blue whale. Posibleng wika raw ito ng isang mas mataas na uri ng nilalang. Sa mga sumunod na araw, natuklasan naming paulit-ulit lang na tumutugtog ang audio na yon. Pinadala ito para sa buong sangkatauhan, pero tanging ang dambuhalang mata lang ang nakakaintindi. Kasabay nito, lalong naging kakatwa ang mga himala sa labas. Sabi ng mga tao sa kalye, naririnig daw nila ang Diyos na bumubulong sa kanilang mga tainga. Nagmistulang baliw silang lumuluhod sa gilid ng kalsada, habang may binubulong-bulong. Parang mga sabog sa droga ang itsura nila sa sobrang pagkapanatiko. Sigurado akong ang naririnig nila ay yung kanta ng balhina. At kaming mga bulag, kasabay nito, ay naging mga bingi na rin. Unti-unting kumalat ang takot sa aming grupo. Nang araw na yon, tumawag sa akin si Zhang Wei. Puno ng kawalan ng pag-asa ang boses niya. Mukhang ini-level up ng mata na yon ang proseso ng pagpili. Dati sa paningin, ngayon naman sa pandinig. Anong susunod? Brainwash siyang na ba? Tinanong ako ng anak ko kanina, Papa, bakit hindi mo marinig ang Diyos? Hindi mo na ba kami mahal? Pati mga magulang ko, kung tumingin sa akin, para akong halimaw. Zinyuan, kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Malapit na, siguradong sa mga susunod na araw lang yan, sabi ko sa telepono, habang nagtitiimbagang. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa walang lamang kalangitan sa labas ng bintana. Bigla akong napaisip ng isang napakahalagang tanong. Bakit tayo lang ang hindi nakakakita at nakakarinig? Ano ba ang pagkakapareho nating lahat sa grupo? Kaya isinulat ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa bawat isa sa blackboard. Sinubukan kong hanapin kung ano ang nag-uugnay sa ating lahat. Inabot ako ng madaling araw. Pero wala akong nahanap. Sa kawalan ng pag-asa, kinuha ko ang cellphone ko. Balak kong tanungin ang lahat sa group chat. Pero pagbukas ko ng screen, natigilan ako. Ang nasa screen ay picture naming dalawa ni Mama. Sa litrato, nakasuot ako ng salamin na may itim na frame. Sandali, ang salamin. Sa isiping yun, bigla akong napatayo. Si Zhang Wei, sobrang labo ng mata. Araw-araw siyang may suot na makakapal na salamin. At ang propesor, may salamin sa pagbasa. Ang nurse, malabo rin ang mata. Agad akong nag-message sa group chat. Lahat ba kayo malabo ang mata? Natahimik ang group chat ng ilang segundo. Pagkatapos noon, bamahan na ang mga reply. Ako, may nearsightedness at astigmatism. Bata pa lang ako, nagsusuot na ako ng contact lens. Malala ang pagka-nearsighted ko. Namana sa pamilya, kasali ba yung para sa pagbasa? Lahat tayo ay may depekto sa mata. Huwag mong sabihin ang batayan pala ng halimaw para mamili ay ang paningin. Pero ang dami-daming taong malabo ang mata sa mundo. Bakit tayo lang ang hindi apektado? Ha, gets ko na. Hindi pala siya namimili. Sa halip, tinitingnan nito kung sino ang compatible. Ipagpalagay nating naglalabas ang mata ng isang espesyal na uri ng information flow. Tanging ang mga perpektong retina lang ang kayang tumanggap at mag-decode nito. At dahil may depekto ang mga mata natin, sakto, hindi natin ito natatanggap. Kaya naman hindi natin ito nakikita. Perpektong naipaliwanag ni Propesor ang lahat, pero mas lalo lang akong kinabahan. Tinanong ko si Propesor, paano naman po yung kanta ng balhina? Ang parte ng utak na nagpoproseso ng visual at audio information ay konektado. Kung hindi mo ito makita, natural lang na hindi mo rin maririnig ang tunog kapag na-translate na. Ganun pala yun. Sa mga oras na iyon, may isa pang mas nakakatakot na tanong na pumasok sa isip ko. Paano kung gamutin nila ang problema natin sa mata? Hindi ba't magiging biktima na rin tayo? Naging nakakabingi ang katahimikan sa grupo. Malinaw na naisip din ng lahat ang puntong yun. Sa oras na gumaling ang paningin natin, agad nating makikita ang mata. Maririnig ang wika ng balhina, at pagkatapos ay magiging isa tayo sa mga tagasunod na walang sariling pag-iisip sa labas. Hinding-hindi natin pwedeng hayaang mangyari yan. Ang pag-decode sa kanta ng balhina ang tanging pag-asa nating makaligtas. Kailangan nating malaman kung ano ba talaga ang sinasabi niya. Sigaw ko sa group chat. Ginagawa ko ang lahat para malaman. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Napakasama na ng sitwasyon sa labas. Nagsimula nang ipatupad sa syudad ang sapilitang pagwawasto ng paningin. Lahat ng estudyante ay kailangang magpa-laser surgery. Ang dahilan daw ay para mas madaling makita ang himala. Pero sa katotohanan, isa itong hatol na kamatayan. Hindi na sila makapaghintay. Nasa ating mga leeg na ang talam ng karit, at tayong mga nag-aakalang mulat sa katotohanan ay maaaring bumagsak anumang oras. Kaya bumaling ako sa pinakamatalino sa aming grupo. Propesor, yung kanta na yun, bukod sa direktang pag-decode, may iba pa bang paraan? Pwede nating guluhin ang signal. Dahil isa itong broadcast, gagamit tayo ng mas malakas na signal para sapawan ito. Paano yun gagawin?
Sa teorya, basta mahanap natin ang frequency, kailangan lang gamitin ang Sky Eye para magpadala ng ingay doon. Pero ang problema, kailangan ito ng pinakamataas na autorisasyon sa Sky Eye. Isa lang akong hamak na engineer. Hindi ko man lang mahahawakan ang switch na yun. Nang marinig ko yun, bigla akong nagkaroon ng ideya. Sino ang pinuno ng Sky Eye? Si Academic Ian Wang Hanlon, isang batikang astrophysicist. Nakikita kaya niya yung mata na yun? Hindi ko alam, pero nitong huli ay nagkukulong siya sa kanyang opisina. Ayaw niyang makipagkita kan-inuman. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang magtago sa ganito kaalagang sandali. Maliban na lang kung hindi niya rin ito nakikita. Natatakot din siya. Joe, tulungan mo akong kontakin siya. Kahit anong paraan pa yan. Kailangan ko siyang makita. Pagkatapos, sa tulong ni Joe, nagpanggap akong taga-ayos ng equipment at nakapasok sa core area ng observatory. Nakakasakal ang bigat ng pakiramdam sa lugar na ito. Walang katao-tao sa mga pasilyo. Paminsan-minsan, may ilang mananaliksik na dumaraan. Bakas sa kanilang mga mukha ang pagiging panatiko at pagod. Pagkatapos, dinala ako ni Joe sa harap ng isang makapal na bakal na pinto. Nasa loob si Academic Ian Wang. Nakausap ko na sila. Sinabi kong may sirang equipment. Pumayag siyang makipagkita sa'yo. Pero 5 minuto lang. Xin Yuan, nasa mga kamay mo ang kapalaran nating lahat. Tinapak niya ang balikat ko, at napakakomplikado ng tingin sa kanyang mga mata. Huminga ako ng malalim, itinulak ang pinto, at pumasok. Sobrang laki ng opisina. Isang payat na matandang lalaki ang nakatalikod sa akin. Puno ang mga screen ng data at star chart na hindi ko maintindihan. Anong sira? Hindi man lang siya lumingon. Sa boses pa lang niya, ramdam mo ang sobrang pagod. Ikinandado ko ang pinto sa likuran ko. Naramdaman niyang may mali. Dahan-dahan siyang lumingon. Puno ng kulubat at pagkabalisa ang kanyang mukha. May suot siyang makapal na salamin sa kanyang ilong. Sa sandaling makita ko ang salamin, kumalma ang kinakabahan kong dibdib. Academic Ian Wang, hindi niyo rin nakikita ang mata sa kalangitan, di ba? Bigla siyang nanginig. Isang malamig na kislap ang lumabas sa malabo niyang mga mata. Pahigpit niya akong tinitigan. Sino ka? Isang bulag na tulad ninyo na hindi nakikita ang himala. Isang ordinaryong tao na gustong malaman ang katotohanan. Matagal siyang hindi nagsalita. Halos manigas ang hangin sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang tinging mapamatay sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng di maarak na kalungkutan. Nanlulumo siyang bumagsak pabalik sa kanyang silya. Maupo ka. Kailan mo nalaman? 3 buwan na ang nakalipas. Mas nauna ako sa'yo. Nalaman ko na noong unang lumitaw ang signal. Mapait siyang ngumiti. Itinanong ko ang bagay na pinakagusto kong malaman. Ano ba talaga ang bagay na yon? Itinuro ni Academic Ian Wang ang isang hanay ng data sa screen. Iyon ay isang sibilisasyon. Isang sibilisasyong gawa sa purong impormasyon, isang silicon-based na sibilisasyon. Tinatawag namin silang mga tagahasik. Sila ay mga binhi na naglalaman ng impormasyon ng isang buong sibilisasyon na naglalakbay sa kalawakan. Naghahanap ng angkop na lupain para paghasikan. Binabalak nilang baguhin ang mga tao para maging mga sisidlan na angkop para sa kanila. Ang mga mata at ang kanta ng balyina ang kanilang gamit sa pag-brainwash. Ginagamit ang paningin at pandinig para i-assimilate ang utak. Kapag natapos na ang pagbabago, mawawala na ang ating kamalayan sa sarili. Ang ating mga katawan ay tuluyan na nilang kokontrolin. Ang mga nawawalang tao ang mga unang sisidlan na inagaw nila. Hindi mapigil ang manginig ang boses ni Academic Ian Wang. Paano naman tayo? Tayong mga depektibong produkto na hindi tugma sa kanila, ano kaya ang gagawin nila sa atin? Tayo ang virus sa plano nila. Malapit na nilang matuklasan na mayroon pa palang lupa sa mundong ito na hindi nila kayang i-infect. Pagdating ng oras na iyon, sa tingin mo, anong gagawin nila? Tinitigan ako ni Wang Hanlon, at ang tingin niya ay mas seryoso kaysa dati. Malinaw na ang sagot ay paglipol. Ang sapilitang pagwawasto ng paningin ay unang hakbang pa lang sa plano nilang paglipol. Gaano pa katagal ang panahon natin? Mahirap sabihin. Baka 1 buwan. Baka bukas na mismo. Sinubukan ko ring lumaban. Ginawa ko ang lahat para magpadala ng interference signal gamit ang Sky Eye, pero naglagay ang kalaban ng patong-patong na harang. Hindi talaga ako makapasok sa system. Ang talino nila ay hindi kapanipaniwala. Napasok na rin nila ang global network. Bawat hakbang ko ay kaya nilang hulaan at pigilan. Sinubukan ko ring kontakin ang mga nakatataas. Pero na-brainwash na rin sila. Sa tingin nila, isa itong shortcut para sa ebolusyon ng sangkatauhan. Para sa kanila, tinatanggap nila ang isang himala. Talo na tayo. Wala nang pag-asa ang sangkatauhan. Kahit ang pinakamatalinong isipan sa buong mundo ay lumuhad na sa matang iyon. Habang pinapanood kong unti-unting nawawala ang liwanag sa kanyang mga mata, bigla kong naalala ang mga kasamahan ko sa Rat Pack. Si Zhang Wei na pumuti ang buhok sa pag-aalala sa anak niya. Yung single mom na nurse, at yung truck driver na buong araw bumiyahe ng malayo. Napakaliit nila, napaka-ordinaryo, pero walang sino man sa kanila ang sumuko.
Hindi pa tayo talo. Hindi malakas ang boses ko, pero napatingala bigla si Academic Yanwang. Tinitigan ko ng mariin ang kanyang mga mata. Isa kayong siyentipiko. Ang nakikita ninyo ay data, probabilidad, isang pader na hindi kayang akyatin. Pero isa lang akong ordinaryong tao. Ang alam ko lang, naghihintay sa akin ang mga magulang ko sa bahay. Umaasa sa akin ang mga kapatid ko. Hindi ako pwedeng matalo, at ayokong matalo. Ang pag-asa ay isang bagay na hindi kinakalkula. Ito ay pinaghihirapan ng mga tao. Biglang nagkaroon ng ninggis sa malabong mga mata ni Academic Yanwang. Tinitigan niya ako ng matagal, at sa wakas ay nagsalita. May paraan ka ba? Sinabi niyo kanina na nahuhulaan ng mga tagahasik ang bawat galaw ninyo. Paano kung ang plano natin, ay hindi rin natin mismo alam? Anong ibig mong sabihin? Gumawa ng isang program na kahit ang gumawa ay hindi mahuhulaan ang resulta. Isang logic virus. Hindi natin kailangang guluhin ang kanta ng balyina. Depensa lang yun. Kailangan nating mag-reverse infection. Tayo ang aatake ng kusa. Pabilis ng pabilis ang pagsasalita ko. Umuusok na ang utak ko sa pag-iisip. Ang mga tagahasik ay isang information-based na sibilisasyon. Ang impormasyon ang pinakamalakas nilang sandata, pero ito rin ang pinakamalaki nilang kahinaan. Kailangan nating gumawa ng isang information virus at ipasok ito sa mga isipan nila. Kailangan simple lang ito para mabilis kumalat, at kailangan din itong basic para malusutan ang firewall nila. Anong klaseng impormasyon? Ang sarili. Ang mga sour ay isang collective consciousness. Mayroon lang kami, walang ako. Paano kung ituring natin na virus ang konsepto ng ako at ipasok ito sa sistema nila? Para ang bawat information unit ay magsimulang mag-isip kung sino ako, sa halip na sino kami. Gaano man kalakas ang isang imperyo, basta't nagkawatak-watak na ito mula sa loob. Malapit na itong bumagsak. Nang marinig ito ni Academic Yanwang, nag-ulo ang kanyang paghinga. Nagmamadali siyang pumunta sa whiteboard, umalingit-ngit ang dulo ng kanyang panulat. Pwede to. Sa teorya, siguradong gagana ito. Gamitin ang logic na hindi nila kayang intindihin. Para wasakin ang kanilang istruktura. Pero paano natin may paparating sa kanila ang ideyang ito? Gamit ang Sky Eye. Pero hindi para magpadala, kundi para tumanggap. Tayong mga depektibo ang mismong firewall. Kaya nating direktang tingnan ang kanilang core data stream. Nang hindi na-overtake, kailangan ko po natanggalin ninyo ang lahat ng security protocol ng Sky Eye. Itutok nyo ang receiver direkta sa L2 point. I-download nyo para sa akin ang pinaka-core data nila. Zinyuan, nababaliw ka na ba? Kahit na hindi ka nila makontrol. Pero sa sobrang laki ng data stream na yun, sisabog ang utak mo sa isang iglap. Pagiging tulala ka lang. Kung ganun, kailangan ng isang tagasalin. Ang team nyo po ang magiging tagasalin. Sila ang responsable sa pag-analisa ng data at paghahanap ng mga pattern. Si Programmer Zhang Wei ang gagawa ng virus program. At ako naman ang magsisilbing data cable. Ako ang titingin, ako ang makikinig, at pagkatapos ay sasabihin ko sa kanila ang nalaman ko. Gagawin kong isang information relay station ang sarili ko. Sa isang banda ay ang delubyong wawasak sa sibilisasyon. Sa kabila naman ay ang huling pag-atake ng sangkatauhan. Kapag nanalo tayo, mabubuhay tayo. Kapag natalo, magiging abo na lang ako. Tinitigan ako ni Academic Yanwang. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Zinyuan, alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Ang tsansa mong mabuhay ay halos. Alam ko po, pero ang tsansa ng sangkatauhan na mabuhay ay hindi na magiging zero. Natahimik siya. Pagkaraan ng matagal na sandali, kinuha niya ang pulang telepono sa kanyang mesa. Nag-dial siya ng numero. Ipagbigay alam sa lahat ng natitirang kasamahan na magtipon sa main control room. Matapos ibaba ang telepono, taimtim niyang inilahad ang kanyang kamay sa akin. Sa lahat ng miyembro ng Rat Pack, maligayang pagdating sa Sky Eye. Nagsimula na ang huling laban. Pagkatapos niyan, 12 tao ang nagtipon sa Sky Eye. May mga taong mula sa observatory na hindi na brainwash, kasama na si Johao at ako. Nariyan din sina Zhang Wei na naka-remote connection. Ang ating maliit na underground resistance group ay nagsama-sama na. Mabilis na ipinaliwanag ni Academic Yanwang ang plano. Nang mabanggit niya na kailangang may magbuwis ng buhay para harapin ang data stream. Biglang tumahimik ang lahat, napatingin silang lahat sa akin. Sa kanilang mga mata, mayroong paghanga, awa, at takot. Ako na, isang binatang may makapal na salamin ang tumayo. Mabilis mag-isip ang utak ko. Siguro mas tatagal ako ng kaunti. Kaya ko rin, isang alin na nasa katanghaliang gulang ang tumayo rin. Ako ang gumagawa ng system backups. Mas kabisado ko ang proseso kaysa kaninuman. Sama niyo ko, sunod-sunod na sabi ng iba pa. Walang sino man ang hindi takot mamatay. Pero ayaw din ng sino man na hintayin na lang ang kamatayan. Pinili lang nila ang isang mas marangal na paraan ng pagkamatay. Habang tinitingnan ko sila, nag-init ang mga mata ko. Ganito ang sangkatauhan, marupok na parang papel, pero laging may kakayahan sa gitna ng pinakamatinding kadiliman. Isakripisyo ang lahat para sa pinakamaliwanag na liwanag. Hindi, pinigilan ko sila. Ideya ko ito, dapat ako ang gumawa nito.
Tumingin ako kay Academic Qianwang. Tumango siya sa akin. Huwag na kayong magtalo, si Jin Yuan na ang gagawa. At wala nang nagsalita pagkatapos noon. Nagsimulang magtrabaho ang lahat na parang mga baliw. Dinala ni Zhou Hao at ng mga engineer ang signal ng Tianyan. At idinirekta ito sa isolation pod. Si Academic Qianwang at ang mga estudyante naman ay gumagawa ng data model. Kinakalap ni Zhang Wei ang lahat ng computing power na kaya niyang makuha para isulat ang Trojan program, habang ako naman ay dinala sa loob ng isolation pod. Puno ang mga pader ng iba't ibang uri ng sensor. Sa gitna ng kwarto ay may isang napakalamig na metal na upuan. Humiga ako rito. Ang lamig mula sa likuran ko ay tumatagos hanggang sa aking puso. Lumapit ang isang nurse mula sa aming grupo. At nagdikit ng mga electrode sa ulo ko. Matatag ang kanyang mga kamay. Pero nanginginig ang tingin niya. Jin Yuan. Binuka niya ang kanyang bibig, pero walang salitang lumabas. Alagaan mo ang anak mong babae, sabi ko habang umingiti sa kanya. Pilit siyang tumango habang sunod-sunod na tumutulo ang kanyang mga luha. Sumara ang pinto ng isolation pod. Biglang nagdilim ang buong mundo. Tanging ang tibok ng puso ko na lang ang naririnig. Jin Yuan, naririnig mo ba ako? Dumating ang boses ni Academic Qianwang. Malinaw na malinaw. Iko-konekta ang data sa loob ng 3 minuto. Tandaan mo, hindi mo kailangang intindihin ang lahat ng makikita mo. Ang kailangan mo lang gawin ay panghawakan ng iyong sarili. Paulit-ulit mong sabihin sa sarili mo kung sino ka at saan ka nanggaling. Ang iyong tuwa, galit, at lungkot ay didiretso sa kanila sa pamamagitan ng signal na parang isang sampal sa kanilang mga mukha. Naiintindihan ko, huminto sandali ang boses ni Academic Qianwang. At may bahagyang panginginig, kung hindi mo na talaga kaya, isipin mo lang ang taong pinakamamahal mo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Dahan-dahan kong binigkas ang mga salita, simulan na. Nagsimula na ang countdown para sa koneksyon. Ang bilis ng tibok ng puso ko, parang sisibog na. 3, 2, 1. Nang kumonekta na, sa sandaling iyon, naramdaman kong bumagsak ang buong kalawakan sa tuktok ng ulo ko. Hindi iyon tunog, hindi rin imahe. Isa itong daloy ng impormasyon na hindi kayang ilarawan. Ang ebolusyon ng mga bituin sa daan-daang milyong taon, ang pagsilang at pagkamatay ng mga sibilisasyon. Kung paano lumalamon ang mga black hole, kung paano sumasabog ang mga bituin. Lahat ng iyon ay isiniksik sa isang walang hangganang pakete at pilit na ipinasok sa aking kamalayan. Nagsimulang mangisay ng malakas ang katawan ko. Umuusok ng init ang aking mga mata at ilong. Nakakabingi ang tunog ng alarma sa control room. Alerto sa vital signs. Overload ang brainwaves. Hindi na niya kaya. Kumapit ka, Jin Yuan. Panghawakan mo kung sino ka. Tumisigaw si Academic Qianwang mula sa labas, pero hindi ko na siya marinig. Ang aking kamalayan ay unti-unting tinutunaw ng karagatan ng impormasyong ito. Nararamdaman kong nawawala na ang aking pagkatao. Sino nga ba talaga ako? Isa ba akong butil ng buhangin? O isang sinag ng liwanag? Oh, tayo. At sa sandaling iyon, nang malapit ng tuluyang maglaho ang aking kamalayan. Isang alaala ang kumapit sa akin na parang isang hibla ng pag-asa. Ang pangalan ko ay Jin Yuan. Ang Hong Xiaoro na luto ng nanay ko ang pinakamasarap sa buong mundo. Pinakaayaw kong kumain ng kinsey sa buong buhay ko. May lihim akong pagtingin sa kasamahan ko sa kumpanya na si Yuyu. Kahit na nawala na siya, takot na takot talaga ako sa multo. Hindi ko man lang magawang patayin ang ilaw kapag nanonood ng horror movies. Ako si Jin Yuan. Ginamit ko ang buong lakas ko, isinisigaw ang pangalan ko sa agos ng data. Ang mga brainwave ko ay parang isang maliit na bato na lumikha ng alon sa isang tahimik na lawa. Isang maliit at kaawa-awang alon. Teka, may reaksyon. Umalingaw-ngaw ang boses ni Zhang Wei sa broadcast. Nagkagulo ang core code ng tagapaghasik. Jin Yuan, ituloy mo lang, huwag kang titigil. Nagsimula akong baliw na alalahanin ang aking 30 taon. Unang beses na magdala ng bag papuntang eskwela, unang beses na masugatan sa pakikipag-away. Unang beses na mabaigo sa pag-ibig at umiyak ng gusto, unang beses na naramdaman ang yabang ng matanggap ang unang sahod. Ang mga pira-pirasong alaalang iyon na puno ng saya, galit, lungkot, at tuwa, bawat isa sa mga ito ay mga pirasong bumubuo sa pagkatao ni Jin Yuan. Kinuha ko ang lahat ng pirasong ito, at sabay-sabay na inihagis sa karagatan ng impormasyon. Handa na ang unang bersyon ng virus. Sapilitang ini-inject ngayon, sigaw ni Zhang Wei mula sa kabilang linya. Nagsimulang magwala ang karagatan ng impormasyon. Nakita ko ang hindi mabilang na tuldok ng liwanag na kumikislap sa collective consciousness. Nanginginig sila, nag-aalangan. Tagumpay ang pag-inject, sinusuri nila ang ating virus. Simulan na ang pangalawang bersyon. Palakasin ang emotion module, isama ang lahat ng pag-ibig, puot, at komplikadong emosyon ng sangkatauhan. Sa labas ng isolation pod, lahat ay hindi man lang nang ahas huminga. Sa screen, ang agos ng data na parang talon ay nagsimulang maglag at mag-stutter. Para itong isang mamahaling relo na nilagyan ng buhangin, at ako ang pinakamagaspang na butil ng buhangin na iyon.
Malapit nang magkawatak-watak ang aking kamalayan, at ang katawan ko ay nasa hangganan na. Pero ramdam ko ang tingin ng tagapaghasik. Sa unang pagkakataon, mula sa 7 bilyong tao sa buong mundo. Lumipat ito sa akin lamang. Ito ay isang malamig, puno ng pandidiri, at galit na pagtitig. Natuklasan nila ako, ang virus na ito, at gumawa sila ng reaksyon na hindi ko inaasahan. Pinutol nila ang transmission ng Sky Eye. Agad na nag-blackout ang lahat ng screen sa main control room. Anong nangyayari? Nawala ang signal. Tumakas ba sila? Alam kong hindi sila tumakas. Nagalit sila sa mismong konsepto ko. Isang Diyos na napakataas ng tingin sa sarili, ay dinuraan ng isang langgam. Gusto niyang personal na bumaba para durugin ang langgam na ito. Nagbago ang kalangitan sa realidad. Hindi na ito ang langit na mga mananampalataya lang ang nakakakita. Hindi mabilang na madidilim na bitak ang kumalat sa himpapawid. Sa likod ng mga bitak ay may liwanag na gumagalaw na parang isang buhay na nilalang. Pagkatapos, isang napakalaking mata ang damilat mula sa mga bitak. Sa sandaling pagdilat nito, ang takot ay parang mga kuko ng yelo na kumapit sa puso ng lahat. Ang mga debotong mananampalataya sa kalye ay namutla sa takot. Napalumpo sila sa lupa at nanginginig. Sa wakas, nakita nila ang buong anyo ng kanilang Diyos. Ngunit hindi yun awa, kundi isang hatol na kamatayan. Nandito na siya, sabi ni Academic Ian Wang habang nakatitig sa bintana. At ibinulong, nagtagumpay tayo. Ginamit natin ang virus ng pagkatao para piliting bumaba ang Diyos mula sa higher dimension papunta sa sirang realidad na ito. Para patayin ako, ang pinagmulan ng lahat, pinili niyang magpakita sa paraang maiintindihan natin. Pero nangangahulugan din iyon na abot na natin siya. Lahat, ihanda ang pagsasagawa ng Project Dust. Ibinigay ni Academic Ian Wang ang huling utos sa mikropono. Ang Project Dust ang ating huling baraha. Sa sandaling lumitaw ang matang iyon, kinontak ni Academic Ian Wang ang lahat ng bansa sa mundo na mayroong bomba nuklear. Habang pinagmamasdan ang mala-apokaliptikong tanawin sa kalangitan, sa unang pagkakataon ay nagkasundo ang mga pinuno ng mundo. Kaysa hayaang sipsipin ang ating kamalayan at maging sisidlan, mas mabuti pang isabay na sa pagsabog ang Diyos na ito. Libu-libong nuclear warhead sa buong mundo ang sabay-sabay na inalisan ng safety lock. Ang target nila ay hindi anumang bansa, kundi ang dambuhalang mata sa itaas na siyang nagmamasid sa Earth. Xin Yuan, buhay ka pa ba? Sigaw ni Zhou Hao mula sa labas ng isolation chamber. Hindi pa ako mamamatay, mahina kong sagot. Binuksan ng pilit ang pinto ng chamber. Nagmamadaling binuhat ako ng ilang tao pababa. Sumilip ako sa makapal na salamin para tingnan ng mata. Ang bigat ng presyon ay halos hindi ko na kinaya, parang hindi ako makahinga. Inis ka nito ang kalupaan. Hinahanap niya ako. Nakalock na ba? Tanong ni Academic Ian Wang. Reporting, lahat ng global launch units ay nakalock na. Anong ginagawa niya? Nakita naming lumiit ang pupil ng dambuhalang mata. Isang nag-aapoy na sinag ng liwanag ang bumuga mula rito. Diretso ito sa lupa, hindi ito tumama sa mga syudad. Sa halip, dumiretso ito sa Antarctica. Ang yelo sa Antarctica ay natutunaw na parang nababaliw. Tinatayang tataas ng 60 metro ang sea level sa loob ng isang oras. Gusto niya tayong lunurin. Ito ba ang sinasabing makapangyarihang Diyos? Masyado siyang tinatamad kahit pa ang durugin ng isang virus. Gusto niyang i-format ang buong hard drive. Sa sandaling iyon, isang mabagsik na tingin ang gumuhit sa mga mata ni Academic Ian Wang. Mag-launch na, hindi na tayo pwedeng maghintay. Sandali, bigla kong sigaw. Natigilan ang lahat at napatingin sa akin. Hindi tayo pwedeng mag-launch ngayon. Hindi pa siya ganap na nagiging pisikal. Walang epekto ang mga physical attack. Kung nagagalit siya, ibig sabihin may emosyon siya. Tinitigan kong mabuti ang dambuhalang mata sa labas ng bintana. At isang nakakabaliw na plano ang nabuo sa isip ko. Ang gusto niyang gawin ngayon ay kaladkarin ako palabas at burahin ako sa harap ng lahat. Para ipagmalaki ang kapangyarihan niya. Pupuntahan ko siya. Nababaliw ka na ba? Hinayla ako ni Zhou Hao. Pag lumabas ka ngayon, agad kang magiging singaw. Humarap ako kay Wang Hanlen. Hindi niya hahayaang mamatay ako ng ganoon kabilis. Academic Ian Wang, tulungan mo akong magpadala ng mensahe. Gamitin mo ang Sky Eye para sabihin sa kanya ang coordinates ko. At isama mo na rin to, iyan na lang ba ang kaya mo? Naintindihan ni Academic Ian Wang ang ibig kong sabihin. Kailangan ko siyang galitin ng husto. Para pilitin siyang maging pisikal para ipahiya ako. Sa ganoong paraan lang siya tatamaan ng mga nuk. Pamamatay ka, Xin Yuan. Nanginginig ang boses ni Academic Ian Wang. Kailangang may isang magsara ng pintong iyon. Sa huli, lumakad si Academic Ian Wang papunta sa control console. Ipinadala ang mensahe sa kalangitan gamit ang Sky Eye. Halos kaagad, naglock ang mata sa bundok kung nasaan kami. Namula ito na parang dugo. Ang buong kalangitan ay parang nalubog sa dugo. Ang katawan niya ay unti-unting lumalabas mula sa siwang. Ito ay isang katawan na gawa sa pinaghalong liwanag at enerhiya, pabago-bago ang anyo. Siya ay bumababa, lahat, umatras na sa ilalim ng lupa, ngayon din. Iyon ang huling utos ni Academic Ian Wang.
Nagsimulang umalis ang mga tao sa main control room. Lumapit sa akin si Johao. May inilagay siyang baril sa kamay ko. Huwag kang magpapahuli sa kanya ng buhay. Tumango ako at hinigpitan ang hawak sa baril. Sa huli, kami na lang ni Academic Kianwang ang naiwan sa kwarto. Academic Kianwang, dapat ka nang umalis din. Sinabi niyang kailangan niyang manatili para kumpirmahin ang pag-launch. Kailangang may isang pumindot sa switch na iyon. Nagkatinginan kami at ngumiti. Pagkatapos ay lumabas ako sa platform. Kalahati na ang naibababa ng halimaw mula sa langit. Ang kamalayan niya ay parang karayom na tumusok sa utak ko, hinalungkat ang aking mga alaala. Pagkatapos, isang boses ang sumabog sa aking isipan. Munting virus. Nang ahas kang galitin ako, itinutok ko ang baril ko sa halimaw sa kalangitan. Talaga, abay bumaba ka rito. Sa isang malakas na dagandong, dumaan ang dambuhalang nilalang sa siwang. Sa isang saglit, ang buong mundo ay nayanig ng todo. Tuluyan na itong dumating, naging isang katawang lupa na maaaring patayin. At sa sandaling iyon, narinig ko ang boses ni Academic Kianwang sa aking headset. Paalam na, Zinyuan. Paalam na, mundo. Pinindot niya ang pulang buton. Pinikit ko ang aking mga mata, naghihintay na matupok ng libu-libong bombang nuclear, naghihintay na maging abo sa kalawakan kasama ang Diyos na iyon. Pagkatapos ng isang nakakasilaw na puting liwanag, laking gulat ko nang matuklasang buhay pa ako. Sa mga sandaling ito, natagpuan ko ang sarili kong nakalutang sa ere. Ang katawan ko ay hindi nagawa sa laman, kundi isang mala-transparent na anyo ng enerhiya. Nang tumingin ako sa ibaba, may isang napakalalim na hukay na walang katapusan. Ang tagapaghasik ay naduraj na rin. Ang mga labi nito ay naging isang gininto ang ulan na pumuno sa kalangitan. Dahan-daang lumapit sa akin ang gininto ang ulan na ito, at unti-unting hinihigop ng aking katawan. Pero wala akong naramdamang sakit. Sa katunayan, para pa nga akong nabusog. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Hinihigop ko ba siya? Naiintindihan ko na. Sinira ng mga bombang nuclear ang kanyang katawang lupa. Pero hindi nito napuksa ang kanyang asensya. Naduraj siya at naging mga code. At ako ang naging kaisa-isang sisidlan niya. Sa sandali ng pagsabog, naging isa kami. Minana ko ang lahat mula sa kanya. Ngunit ginamit ko ang aking sarili para dumihan ng kanyang kolektibong kamalayan. Ako pa rin si Zinyuan. Pero hindi na lang ako si Zinyuan. Iwinasiwas ko ang aking kamay. Ang katawan ko ay muling naging laman at dugo, at lumapag sa lupa. Ako na ang bagong tagapaghasik. Nakikita ko na ang buong mundo. Naririnig ko ang tibok ng puso ng bawat isa. Ang lebel ng dagat ay bumababa. Bumabalik na ang kuryente. Ang mga nakaligtas ay nagsisilabasan mula sa mga guho. Nakatitig sila sa kalangitan, tulala. Akala nila, umalis na ang Diyos. Iniwan ng isang malaking gulo. At ang mga tagasunod ng dambuhalang mata ay tuluyang natulala. Patay na nga ang kanilang Diyos. Pagkatapos, sa isang iglap ng isip, bumalik ako sa syudad na tinitirhan ko. Naglakad ako sa mga sirang kalye, pinapanood ang mga kapitbahay kong nag-aalis ng mga debris para magligtas ng tao. Nandoon din ang mga magulang ko, abala at pinagpapawisan. Hindi ako lumapit, tahimik ko lang silang pinanood mula sa malayo. Pumunta ako sa bahay ni Zhang Wei. Pinanood ko ang kanyang asawa at anak na magkayakap na umiiyak. Pumunta ako sa bahay ng nurse. Pinanood ko ang anak niyang babae na yakap-yakap ang manika, naghihintay sa kanyang ina. Ibinuwis nila ang kanilang buhay para sa kinabukasan. Pero wala na sila sa kinabukasang iyon. Lumipad ako pabalik sa kalangitan. Habang tinitingnan ng wasak na asul na planetang ito, ano ang dapat kong gawin? Maging isang tagapagligtas at hayaan ang mga taong sambahin ako. Ano ang pagkakaiba noon sa nauna? Sa wakas, naintindihan ko na ang huling sinabi ni Academic Kianwang. Kailangang may magsara ng pinto. Sinarin niya ang pinto ng pagdating, at kailangan ko namang isara ang pinto ng mga himala. Hindi kailangan ng sangkatauhan ang mga Diyos. Kailangan lang ng sangkatauhan na umasa sa sarili. Sa isang iglap ng isip, binura ko ang lahat ng bakas ng tagapaghasik. Sabay nito, binura ko rin ang lahat ng tala tungkol kay Zinyuan. Makakalimutan ng mga magulang ko na nagkaroon sila ng anak na lalaki. At mamumuhay sila ng simple at payapa. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng ito, huli kong sinulyapan ang aking bayan, at pagkatapos ay lumipad ako patungo sa kalaliman ng kalawakan. Ang trabahong hindi natapos ng tagapaghasik, ako ang gagawa. Pupunta ako sa kalawakan para hanapin ang mga sibilisasyong pinupuntirya. Ikakalat ko ang virus na ito na tinatawag na pagkatao sa buong kalawakan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang alam ko lang ay ang pangalan ko ay Zinyuan, at isa rin akong virus. Pero isa na lang akong virus. Sa mga sumunod na araw, para akong isang sinag ng liwanag na naglalakbay sa pagitan ng mga planeta. Ang lakas ng isang planter ay lubos ko ng kontrolado. Sa puntong ito, kaya ko nang maramdaman ang mga kaganapan milyon-milyong kilometro ang layo, at kaya ko ring ID code ang mga sikretong code ng cosmic rays. Pero palagi akong nagtatago ng mabuti. Natatakot ako na baka may ibang mga planter na maghanap sa isang traidor na tulad ko.
Bigla, nagbigay ng alerto ang star map sa isip ko. Babala, may natuklasang kakaibang signal. Coordinate sa gilid ng Orion, layo, 1.2 light years. Planting compatibility, 92%. Kaya't ginawa kong sinag ng liwanag ang sarili ko at lumipad papunta roon. Habang lumilipad, nagsimula akong mag-isip, anong klaseng sibilisasyon kaya iyon? Ituturing kaya nila ang isang planter bilang isang himala, o lalaban sila ng patayan? Makalipas ang ilang sandali, narating ko ang labas ng planetang iyon. Isa itong lilang planeta. Sinubukan kong tumagos sa mga ulap para tumingin sa ibaba. Nakita kong maraming mga spiral tower ang nakatayo sa kalupaan. Sa tuktok ng bawat tore ay may nakalagay na kristal. Ang mga kristal na ito ay patuloy na naglalabas ng enerhiya papunta sa kalangitan. Sa huli ay nakabuo ito ng isang protective shield. Pero ngayon, malapit na itong mabasak. At saka, may isang information cloud na lumulutang sa kalangitan na unti-unting nilalamon ang planetang ito. Tinulyapan ko ito. Ipinapakita ng data na ang assimilation progress ay nasa 37%. Sa loob ng 3 araw, tuluyan nang babagsak ang planeta. Pagkatapos ay tumingin ako sa mga nilalang na nagbabantay sa paanan ng mga tore. Mahigpit nilang hawak ang mga energy gun. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Pero walang ni isa man sa kanila ang umatras. Tinitigan ko sila, para kong nakikita ang dati kong sarili at ang aking mga kasama. Sa sandaling iyon, nalock ng assimilation unit sa labas ng atmosphere ang lokasyon ko. Itinigil nito ang paglamon sa defense shield. Pagkatapos, parang kidlat itong sumugod sa akin. Unknown planter unit detected. Abnormal energy fluctuation. Natukoy na may dalang virus. Initiating purge protocol. Ang malamig at robotic na boses na iyon ay direktang sumabog sa isip ko. Kasabay nito, ang virus sa loob ko ay tila labis na nasa sabik. Pinagsama ko ang mga piraso ng aking alaala at ang data ng planter. Naging isa akong gintong information stream at sumalpok dito. Ang dalawang puwersa ay nagbanggaan ng todo sa labas ng atmosphere. Gustong lumunin ng assimilation wave ng kalaban ang aking kamalayan, habang ang virus ko naman ay parang isang baging na mabilis gumapang. Sinundan nito ang frequency ng kalaban para makapasok sa loob. Dahil dito, nagsimulang magkagulo ang kalooban ng assimilation unit. Gusto nitong isakripisyo ang isang bahagi para mabuhay, sa pamamagitan ng pagputol sa infected data. Pero matagal nang nakapasok ang virus ko sa sistema nito. Kaya naman, ang information stream nito ay nagsimulang kalabanin ang sarili. Ang dating matatag na collective consciousness ay biglang gumuho, at pagkatapos ay naduraj at naging parang mga bituin sa kalangitan. Nawala sa kalawakan. Binalik ko ang aking kamalayan. Huminga ako ng malalim. Sino ang nasa itaas? Sa sandaling iyon, isang matanda ngunit maingat na sound wave ang dumating. Tumingin ako sa ibaba. Sa tuktok ng pinakamataas na spiral tower ng Purple Star, may isang matandang lalaki na may gintong balbas, nakatingala at nakatitig sa akin. Agad akong lumitaw sa tuktok ng tore. Kaagad namang itinaas ng matanda ang energy gun na hawak niya. Kasabwat ka ba ng mata, na iyon? O isa kang mensaherong galing sa kung saan? Hindi ako kasabwat, at hindi rin ako mensahero. Pero matutulungan ko kayong patayin ang mga halimaw na gustong i-brainwash kayo. Isang bahid ng pagdududa ang dumaan sa mga mata ng matanda. Tinitigan niya ako ng matagal bago dahan-daang ibinaba ang baril niya. Ako si Mork, ang high priest ng lahing Kalong. 6 na buwan na kaming pinahihirapan ng mata, na iyon. Malapit nang bumigay ang defense shield. Talaga bang matutulungan mo kami? Kagagaling ko lang sa pagdurog sa isa sa mga unit nila, pero simula pa lang ito. Tinitigan ko si Mork at seryosong sinabi, at saka, hindi lang iisang planter ang ipapadala nila. Kailangan nating salakayin agad ang pugad nila para tuluyang maputol ang lintik na signal ng assimilation na to. Desperadong umiling si Mork nang marinig ito. Ilang beses na naming sinubukan, ang sentro ng mga manghahasik ay nagtatago malapit sa orbit ng pulang bituin. Masyadong malakas ang energy field doon, hindi kami makalapit. Ako ang pupunta, mariin kong sinabi. Pero kakailanganin ko ang tulong ninyo. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa mga halimaw na to, pati na ang teknik ninyo sa pagkontrol ng lakas ng isip. Baka makatulong ang kalasag ninyo para maiwasan ko ang radar ng mga manghahasik. Nanginginig ang kalamnan sa mukha ni Mork habang nakatingin sa akin. Sa huli, nagtiimbagang siya. Tiwala ako sa'yo. Ipinagkakatiwala ko sa'yo ang lahat ng mayroon ng lahing Kalong. Lahat ng mandirigma ay nasa ilalim ng iyong utos. Pagkasabi nito, dinala ako ni Mork sa command center ng mataas na tore. Puno ito ng mga nagkikislapang kristal at napakabilis ng daloy ng mga datos. Ilang mga Kalong ang nagbabantay sa mga makina, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pag-aalala. Natigilan silang lahat nang makita nila akong pumasok. Makikita sa kanilang mga mata ang pagtataka at takot. Siya si Xin Yuan. Narito siya para tulungan tayong patayin ng Sky Eye, simpleng pakilala ni Mork. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Ano ang gusto mong malaman? Huwag kang mag-atubili. Kailan unang nagpakita ang Sky Eye na iyan? May kakaiba ba sa signal nito?
Sandaling nag-isip si Mork, bumantong hininga siya. Unang beses itong nagpakita 6 na buwan na ang nakalipas. Unang nakasagap ng kakaibang signal ang aming mga teleskopyo. Sa simula, mahina lang ito. Sabi ng lahat, boses daw iyon ng isang Diyos, kaya sinamba nila ito na parang mga baliw. Pagkatapos, isang mata ang damilat sa kalangitan, at lahat ng kalahi naming tumitig dito ay naging parang mga manika. Habang nakikinig, napaisip ako. Parehong-pareho ng senaryo sa Earth. Ang tanging pinagkaiba lang ay marunong gumamit ng lakas ng isip ang mga kalong, kaya nakapaglaban sila gamit ang mga pananggalang na kalasag. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa sila tuluyang nalipol. Kailangan kong isama ang pinakamagagaling ninyong mandirigma. Kapag malapit na ako sa sentro, gamitin ninyo ang lakas ng isip para itago ako. Sabi ko kay Mork. Tumango si Mork. Pipili ako ng 10 pinakamatitinding mandirigma. Kailan tayo aalis? Mas maaga, mas maganda. 3 araw na lang ang kaya pang itagal ng kalasag ninyo. Kailangan nating kumilos ng mabilis. At sa sumunod na 2 araw, wala akong ginawa kundi pag-aralan ang paggamit ng lakas ng isip ng mga kalong. Kasabay nito, in-upgrade ko ang virus sa aking katawan. Ang 10 mandirigma naman ay hindi rin nag-aksaya ng panahon. Sa pamumuno ni Mork, nagsanay sila ng walang tigil. Kailangan nilang pag-isahin ang kanilang lakas ng isip, para tulungan akong iwasan ang detection. Pagsapit ng araw ng aming pag-alis, si Mork mismo ang naghatid sa amin. Xin Yuan, nakasasalalay sa iyo ang kapalaran ng lahing kalong. Hindi ako nagsalita, tiningnan ko lang ang 10 mandirigma. Tara na, sabay-sabay na tumango ang 10 tao. Kasunod nito, bigla nilang pinalawak ang kanilang lakas ng isip, at buo akong binalot sa gitna. Pagkatapos, naging isang guhit kami ng liwanag na dumiretso sa pulang bituin. Sa lilim ng planeta, sa wakas ay nasalayan ko ang dambuhalang iyon. Isa itong kulay itim na higanteng globo. Walang tigil itong nagpapakawalan ng mga alon ng assimilation, na para bang gusto nitong lamunin ng buo ang planeta. Tumenyas ako sa mga mandirigma na dagdagan pa ang kanilang lakas. Dahan-dahan kaming gumapang papalapit, pero bigla na lang kaming sinalubong ng isang malakas na alon ng enerhiya mula sa kalaban. Para kaming durugin, ngunit sa ilalim ng kalasag na gawa sa lakas ng isip, pilit naming nilabanan ng puwersa para makalapit. Ngayon na, sa isang malakas na sigaw, ang virus sa loob ko'y naging isang gintong liwanag. Parang isang matalim na punyal, bumulusok ito at sinira ang panlabas na depensa. Pilit itong pumasok sa pinakasentro. Babala, may sumasalakay na virus. Inactivate ang pinakamataas na defense protocol. Tuluyan nang nabaliw ang Sour. Ang enerhiya ay bumuhos na parang tsunami, na gustong patayin kaming parang mga langaw. Namutla na parang papel ang mukha ng 10 mandirigma, at ang kanilang mga shield ay nanginginig na parang plastic bag sa malakas na hangin. Habang minamanipula ko ang code para wasakin ang system niya, naglaan din ako ng enerhiya para tulungan ang mga kasama kong patatagin ang kanilang mga shield. Mabilis na kumalat ang virus sa loob, na naging dahilan para magkagulo ang code ng Sour. Sa sandaling iyon, nagpakawala ang Sour ng isang sinag ng puting liwanag. Direkta itong tumama sa mga shield. Agad na nagkapira-piraso ang mga shield ng mga mandirigma. Nahulog sila na parang mga saranggo lang napigtas ang tali. Nanlisik ang mga mata ko sa galit. Gusto ko sanang bumaba para saluhin sila, pero mahigpit akong iginapos ng enerhiya ng kalaban. Biglang sumiklab ang galit sa dibdib ko, at tuluyang nagwala ang virus sa aking katawan. Direkta itong pumasok sa pinakasentro ng katawan ng Sour. Nawalan na siya ng pag-asa. Gusto niyang pasabugin ang sarili at isama ako sa kamatayan. Buo na ang loob ko, ibinuhos ko ang lahat ng virus sa loob niya. Pagkatapos, hindi na ako lumingon pa at mabilis na tumakbo patungo sa Purple Star. Sa sumunod na segundo, sumabog ang Sour sa likuran ko. Itinumba ako ng shockwave. Naramdaman kong halos maubos na ang aking enerhiya. Napakabigat din ng pakiramdam ng ulo ko. Pagmulat kong muli ng aking mga mata, nakita ko ang sarili kong nakahiga sa lilang damuhan. Si Moke at ang iba pa ay isang paikot-ikot. Nang makita nilang gising na ako, nabaliw silang lahat sa tuwa. Xin Yuan, sa wakas gising ka na. Nanginginig ang mga kamay ni Moke sa tuwa. Wala na ang Sour. Nakaligtas tayo. Pilit akong umupo. Nasaan na ang mga mandirigma? Yumuko si Moke. Hindi na sila nakabalik. Nanikip ang dibdib ko. Puno ito ng pagsisisi. Kung hindi dahil sa pagprotekta sa akin, baka nabuhay pa sila. Tinapak ni Moke ang balikat ko. Huwag mo nang isipin iyon. Ipinaglaban nila ang kinabukasan ng lahing kalong. Sila ang mga tunay na bayani. Sa mga sumunod na araw, nagpagaling ako sa Purple Star. Itinuring ako ng lahat na parang isang buhay na Diyos. Araw-araw may mga pumupunta sa paanan ng tore para sambahin ako, pero hindi ko ito ikinatutuwa. Ang karangalang ito ay para sa lahat. Ang mga nagsakripisyong kasama ang tunay na tagapagligtas. Maraming ikinwento sa akin si Moke. Ang lahing kalong ay nanirahan na rito sa loob ng 1,000,000 taon. Maunlad ang kanilang sibilisasyon ng mental power. Nakapunta na rin sila sa ibang mga planeta. Pero hindi pa sila nakakatagpo ng isang Sour. Xin Yuan, saan ka balak pumunta pagkatapos nito?
Tanong sa akin ni Mook. Pupunta ako para iligtas ang mga susunod. Matagal nang nanggugulo ang mga sour sa kalawakan. Siguradong marami pang ibang biktima. Ikakalat ko ang aking virus sa buong universo para wasakin ang kanilang buong operasyon. Tumango si Mook at may inilabas na isang lilang kristal. Ito ang aming spiritual core. Makakatulong ito na palakasin ang iyong isipan. Kaya rin itong ID code ang mga signal mula sa ibang planeta. Sana maging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Tinanggap ko ang kristal. Salamat, Mook. Puno ng pag-aatubiling pakawalan ako ang mga mata ni Mook. Ang lahing kalong ay palaging magiging iyong tahanan. Tumango ako, muling naging liwanag, at umalis sa Purple Star. Habang tinitingnan ang maliit na lilang planeta sa aking likuran, isinumpa kong pupuksain ko ang mga sour hanggang sa kanilang mga ugat. Para lahat ng sibilisasyon ay magkaroon ng sariling kapasyahan. Makalipas ang ilang araw, dumating ako sa himpapawid ng isa pang planeta. Planetang Kristal. Ang buong planeta ay parang gawa sa diamante, nakakasilaw sa sobrang kintab. Pero ayon sa datos, 60% na ng planetang kristal ang nasakop. Kahit anong oras ay aanihin na sila ng mga tagahasik, pero nang makapasok ako sa loob ng planeta, saka ko lang nalaman. Napakatahimik at walang buhay dito, wala man lang kahit anong sigla. Tanging mga nagkikislapang gusali lang ang nakatayo sa lupa. Karamihan sa mga kristal na tao ay naging mga papena. Kaya, ipinadala ko ang aking kamalayan sa ilalim ng lupa. Nakita ko ang napakaraming kristal na tao na nakatayong parang mga poste. Ang kanilang mga kamalayan ay hinihigop papasok sa malaking tore sa gitna. Nagbubuga ng parang mahiwagang liwanag ang tuktok nito na tumatanglaw sa buong planeta. Nandoon ang puso ng tagahasik, kaya nag-teleport ako papunta sa harap ng malaking tore. Nang makita ko, agad sumugod ang mga kristal na taong walang kaluluwa sa paligid. Bilang ganti, nagpakawala ako ng virus sa kanilang mga utak. Ang mga natamaang kristal na tao ay unang natigilan, pagkatapos ay nagsimulang manginig ang buong katawan. Ito ang paggising ng kanilang sariling kamalayan. Sinamantala ko ang pagkakataong ito at dumiretso sa tuktok ng tore. At saka ko ipinasok ang lahat ng virus. Agad na nagkagulo ang enerhiya ng puso ng tagahasik. Nagsimulang magdilim ang liwanag sa kalangitan. Ang toreng kristal ay yumanig na parang may lindol. Pilit nitong sinisipsip ang lahat ng kaluluwa ng mga kristal na tao. Rinig ko ang sigawan ng napakaraming kaluluwa. Nagpupumiglas sila ng husto, gustong makawala sa tanikala ng mga tagahasik. Sumigaw ako sa galit at tuluyang pinasabog ang puso ng tagahasik. Kasabay ng pagkalat ng virus ng kamalayan, ginaisang ko ang mga kinuha nilang kaluluwa. Paparami ng paparaming kristal na tao ang nagbabalik sa kanilang sarili. Kinalas nila ang mga gapos ng tagahasik. Nagmamadali silang tumakas palabas ng tore. Sa huli, tuluyan nang bumagsak ang core code ng tagahasik. Ang buong toreng kristal ay gumuho sa isang malakas na pagsabog at naging pira-piraso sa lupa. Akma na sana akong hihinga ng maluwag nang biglang nagwala ang datos sa loob ng katawan ko. Isang boses na tagos hanggang buto ang tumusok sa isipan ko, tagapagdala ng virus. 2 beses mo nang sinira ang aming mga plano. Ang inang sasakyan ng mga tagahasik ay paparating na. Simulan ng programang ganap na pagpuksa. Tumingala ako sa langit. Sa sumunod na segundo, isang aninong tumatakip sa buong kalangitan ang bomb alert sa buong planetang kristal. Ang malaking mata sa gitna ay kamukhang kamukha ng nakita ko dati. Tinitigan ko ng mariin ang inang sasakyan sa kalangitan. Kung uurong ako ngayon, lahat ng taga-planetang kristal ay mamamatay. Sa sandaling iyon, lumapit sa akin ang pinuno ng mga kristal na tao. Umalis ka na, masyadong malakas ang sasakyang iyan. Wala tayong kalaban-laban sa kanya. Kailangan mong mabuhay, para makapagbigay ka pa ng pag-asa sa ibang sibilisasyon. Hindi ako aalis, kailangan ko silang pigilan. Kung hindi, mauubos din nila ang lahat sa kalabakang ito. Narinig ito ng pinuno, at tumingin sa akin ng may paghanga. Kung gayon, kami, ang mga kristal na tao, ay isusugal ang aming mga buhay para makipagtulungan sa iyo. Baka kayanin ng aming teknolohiya na guluhin ang signal ng malaking sasakyang iyon. Tumango ako, buksan ninyo ang lahat ng tore ng enerhiya. Guluhin ninyo siya ng buong lakas. Pupuntahan ko ang pinakapuso niya at wawasakin ang silid ng makina. Kapag huminto ang makina, magiging isa na lang siyang malaking kabaong. Walang sabi-sabi, pinangunahan ng pinuno ang kanyang mga kasama patungo sa mga tore ng enerhiya. Habang ako naman, na parang isang bulalakaw, ay direktang sumugod sa inang sasakyan ng mga tagahasik. Ang inang sasakyan ay napapalibutan ng mahigpit na depensa, puno ng mga maliliit na sasakyang nagpapatrolya. Ginawa ko ang sarili ko na isang malabong impormasyon at dahan-daang lumapit sa panangga. Napakabilis ng isip ng inang sasakyan. Agad nitong pinatibay ang panangga ng ilang patong. Sinubukan kong magpasok ng lason, pero masyadong matibay ang enerhiya. Hindi ko talaga ito matagos. Sa sandaling iyon, lumiwanag na ang lahat ng tore ng enerhiya sa bituing kristal. Ang lilang alon ng enerhiya ay parang tsunami. Nahamampis sa pangunahing barko. Sa wakas ay nanginig din ang pananggalang. Dumating na ang pagkakataon. Itinaya ko ang lahat pati na ang aking buhay.
Ginawa kong isang malaking espadang kumikinang sa ginto ang sarili kong virus at sinaksak ang pananggalang. Nakalusob ako sa loob. Puno ang pangunahing barko ng siksikang daloy ng data. Para itong isang dambuhalang neural network. Ang hindi mabilang na mga na-brainwash na alien ay parang mga buhay na patay na abala doon. Lahat sila ay alipin ng mga tagapaghasik. Ikaw na virus, naglakas loob ka pang kusang pumasok sa bitag. Sumabog sa galit ang kamalayan ng pangunahing barko. Bumuhos sa akin na parang bagyo ang mga sinag ng enerhiya. Ang mga na-brainwash na nilalang ay parang mga baliw na rin na sumugod sa akin. Ako naman, habang umiiwas, sinamantala ko ang pagkakataong turukan ang mga aliping ito. Sa huli, nakapasok ako sa power core at nakita ang isang dambuhalang bola ng enerhiya. Iyon ang puso ng pangunahing barko. Sa sandaling natuklasan ako ng kalaban. Hindi mabilang na sinag ng enerhiya ang pinakawalan sa akin. Buong buhay akong umiwas. Gusto kong ipasok ang virus sa core na iyon, pero napakahigpit ng depensa ng kalaban. Hindi talaga makapasok ang virus. Kailangan ko nang isugal ang lahat. Nagdesisyon ako, kaya pinagsama ko ang aking kamalayan at ang aking sariling virus. Sa sandaling iyon, naramdaman kong nawala ang aking pisikal na katawan. Naging isa akong purong nakamamatay na code. Sa isang iglap, bumangga ako papasok sa mismong core. Sa sumunod na segundo, isang nakabibinging alarma ang tumunog sa loob ng pangunahing barko. Babala, binago ang core code. Sinisimulan ng self-destruct program. Pagbilang pababa mula sa 10 minuto. Binilisan ko ang pagsira sa loob ng core. Nagkagulo-gulo na ang core code. Ang pag-alo ng enerhiya ay pabago-bago. Nang natitira na lang ang 1 minuto sa pagbilang. Tuluyang bumagsak ang core code, pero hindi tumigil ang self-destruct program. Sinubukan kong alisin ang aking kamalayan mula sa core, pero nalaman kong naging isa na pala ako rito. Ganito na lang ba magtatapos ang lahat? Pabulong kong sabi. Pagkasabi ko yun, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa himpapawid mula sa pangunahing barko, at ang aking kamalayan ay naging liwanag ng bituin. Tamanan sa bawat daloy ng impormasyon sa kalawakan. Kahit na nawala na ako. Pero ang maliit na ningges na iniwan ko ay mananatiling maliwanag magpakailanman. Ang kalawakan ay nananatiling tahimik na lugar. Ngunit sa ilang na lugar na ito, hindi mabilang na sibilisasyon ang masiglang namumuhay. Hindi na nila kailangang katakutan ng isang matang biglang didilat sa kalangitan, at ako, si Xinyuan, ang dating bulag, ay laging naririto sa dagat ng impormasyon, tahimik na nagmamasid sa mundong ito.